Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers. Meron po tayong bagong kuhang mutya. Ito po ay kakaibang hitsura ang mutya natin na nakukuha. Yan, mutya po ito ng langgam na ang porma sa kanyang pagkamutya ay para siyang itlog ng manok kalaki. Ayan, napakaganda po. Ayan. Napakalakas po yung aura niya. Ayan o. Kanina ayaw magpa-video. Nag-blurred siya dahil sobrang lakas yung kanyang aura. Ayan po. Napakaganda po. Ayan, may mga sinag-sinag siya ng araw. Ayan. Bago lang ito nakuha. Nung next week pa ito nakuha. Yung nakaraang simana pa ito. Ngayon ko lang na i-vlog kasi inobserbahan ko muna kung ano ang kanyang birtod at hindi ba siya babalik sa kanyang dating anyo na pagkamutya. Ayan. Napakaganda po. Ang gamit nito sa mutya ng langgam na porma niyang itlog ay maganda ito sa pampaswerte at proteksyon. Ganyan. Napakalakas po yung aura niya. Ayaw magpa-video. Ayan. Kapag meron ka nito, hindi ka mawala ng pera. Hindi ka mawala ng pera at dadami ang iyong grasya na paparating sa iyong buhay. Kapag meron kang mutya ng langgam na original. Kapag original kasi pag-usapan, kung ikaw mismo nakakita at nakakuha mismo sa kanyang kinaroroonan na ikaw mismo nakasaksi lahat-lahat. Kaya yan po ay makapagsabi ka na original. Pero kapag pinulot mo lang sa suba, dagat, ilog, o kung saan-saan mo pinulot na wala namang pahiwatig sa espiritu, yan po ay hindi po yan original. Ganyan po pagkilatis ng mutya na tunay. Ayan. Dito ko lang na i-vlog kasi doon sa labas masilaw kasi doon, tapos malakas pa yung ulan. Kaya dito na lang i-vlog natin. Importante yung bato na ating makikita na maintindihan ninyo kung ano ang mga purpose at pamamaraan kung paano gamitin ang mga bato o mutya na inyong nakukuha. Ayan po, napakaganda po. Ang katanungan, kung may tanong kayo kung paano ito nakuha, ang pagkuha sa mutya ng langgam, kapag kabilugan ang buwan, kasi paparating na yung bilog na buwan, tapos malakas po yung aura niya ng papakuha sa akin dahil may bahay dito sa amin na sa daruhan na maraming langgam. Tag-ulan kasi, lumalabas sila kapag tag-ulan kasi nababasa yung kanilang bahay. Kaya lumabas sila at yun, tinitingnan ko kung saan yung bahay nila, yun. Inano ko na. Pinuntuhan ko na pagkagabi. Biyernes. Hinukay ko at paghukay ko, yun. Nakuha ko siya, pero ang process niyan kung paano gamitin at pagkuha, maghubad ka lahat. Pero yung walang makakakita, kasi pag may makakita, hindi ito magpapakita kasi kapag may magsaway sa iyo, ay hindi na yan mag-asir, masumpa na yan. Kaya kapag magkuha ako ganito, gabi ko siya kukunin na walang makakakitang tao, kasi lahat katawan mo ay hinubad mo kahit brief, hubarin mo. Kung halimbawa kagatin ka, hayaan mo lang na masaktan kang kinakagat ka ng langgam, kasi yan po ay isang pagsubok na ikaw ba ay karapat dapat na bigyan o ng karapatan na ikaw ay mag-alaga sa kanilang perlas o mutya. Kaya yon, binigay sa akin. Kaya pagkakuha ko, inobserbahan ko muna mga ilang araw, tinatago ko muna ito para mapatunayan ko na siya ay hindi nagbago. Pagkakuha ko nito, ito po ay umiilaw siya, nagliliwanag,
kung gaano kalakas yung liwanag ng buwan, ganon din kalakas, para siyang fluorescent. Pinapalibutan ito ng langgam. Kaya pagkuha ko, ang daming kumagat sa akin pero hindi ko sila pinatay, tiniis ko yung sakit. Kapag mahawakan mo na ito, parang ice yung katawan mo na nawawala lahat mga sakit na kanilang kinakagat dahil na hawakan mo na ang kanilang perlas o mutya. Yan po ang proseso. Tapos pag makuha mo na ito, doon pa lang sa kanyang bahay, balutin mo na ito agad ng itim na tila or pulang tila para hindi ka makita at hindi ka masundan kapag uuwi ka na sa bahay. Kasi ito ay nagliliwanag ito kapag bagong kuha. Yan po ang pamamaraan para makuha mong mabuti ang kanyang bertod. Marami namang klaseng mga mutya na langgam, pero ito ang kakaibang mutya ng langgam na aking nakukuha, na kulay bilog. Bilog yung hugis niya, para siyang itlog ng manok. At meron siyang mga ganyan nga mga design. Kaya napakaganda talaga siya. Hindi ko sana ito i-vlog dahil i-savings ko muna sana ito. Pero dahil nga po ay yung bawat bigay ng kalikasan kailangan ko ma-share para magkakaroon din kayong ganito. Baka ako lang ang daanan para magkakaroon kayo ng ganito, kasi kapag hindi mo yan ipapalabas, ikaw din ang sisingilin ng may-ari, dahil nang ikaw ang instrumento na pinagbigyan at pinapakita. Dapat kung ikaw ay tunay na antingero, ipasa mo yan sa iba para magkakaroon din yung mga tao na nangangailangan, dahil hindi lahat ng tao na bibigyan ng mga mutya. May mga paraan po yung Panginoon na ikaw ang gagawing tulay para magkakaroon sila ng mga gamit na galing sa kalikasan. Dahil ang binigyan ng instruction yan yung tagapagkuha lang, at yung nakakakuha na rin ay yan din po ang magbigay instruction sa nakakakuha. Kaya merong mga teacher na magbibigay sa kanila ng mga payo para maibigay ang mga pangangailangan sa paghawak ng mga mutya na katulad ng mga perlas. Dahil kapag perlas pag-uusapan, mutya po kasi yan, maraming klaseng mutya. May mga mutya ng mga kahit anong klaseng mga halaman, nagbibigay po yan sila ng mga mutya. Kaya kailangan lang na kung magdala kayo ng mutya, aalagaan mo sa tuwing Friday. Pwede mo yan pausukan ng kamanyan. At kung wala ka namang kamanyan na pang-usok, kung nandyan ka sa syudad, pwede ka maglangis ng niyog na depende din sa niyog, kasi may mga niyog din na maglangis ka lang na kailangan kapag pangpahid mo ng mga mutya, kailangan yung nakaharap sa silangan yung bunga. Kung walang libon, walang mga isang mata, isang bibig, walang limang mata, karamihan kasi yun ang pamahid. Pero kapag wala ng iba, yun na lang niyog na nakaharap sa silangan para makapaglangis din kayo. Meron din po kayong pangpahid sa mga mutya. Ganun po ang pag-aalaga ng mutya. Kaya maraming salamat po sa inyong panunood, dahil mataas na po yung oras natin. Kaya maraming salamat. Kung halimbawa man ay magpapaliparan kayo ng gabay nito, ay siyempre kapag makakita ka, kung magustuhan mo, mapa-inlove mo ito, ay mapasayo ito. May number akong iniwan dyan, 0948-066, at itatak ko na lang dyan sa title ng aking vlog para pwede kayong tumawag sa akin. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po, at God bless po sa inyong lahat.